pesos lang. Ganda habis liko, no? 5-in-1? You serve 5-in-1. Ang grabing sipon, iba sa ordinaryong sipon. Ang bigat sa ulo, dama yung trabaho. Pag grabing sipon, mag-Decojet with Triforce Action. Tanggal ang paradong ilong, lagnat at bigat ng ulo. Diyan ka pa? Grabe! Sa grabing sipon, Triforce Action Decojet. Unang-una ang inyong kalusugan sa unang hirit at Decojet. Start your child's day with Nestle Cocoa Crunch, the great chocolatey taste. Nagbabalik po unang balita, isang lalaki ang sugatan matapos sumalpok sa metal railing ng minamanehong truck sa Makati. Ang ilamang usisero sa halip na tumulong, ninakaw pa ang baterya ng nadisgrasyang sasakyan. Darito ang report. Sa kuhang ito ng CCTV ng MMDA, huling-huli ang pagsalpok sa metal railings ng mixer truck na ito sa Magallanes Flyover sa Makati. Swerte pa ngang maituturing na sa poste ito sumadsad. Pinigilan kasi nito ang posibleng pagkahulog mula sa tulay. Nagkalat ang simentong karga ng truck na paliko na sana patungong Osmeña Highway. Nagtamo ng sugat ang driver na si Jeremy Pelaez, pero maayos na raw ang kanyang kondisyon ngayon. Ang problema, bago pa man nakaresponde sa aksidente ang otoridad, may ilang usiserong lumapit, hindi para tumulong kundi para tangayin ang baterya ng truck. Huli sa kamera ang ginawa ng tatlong lalaki na inihagis pa sa ilalim ng flyover ang baterya bago tuluyang umalis. Pinaghahanap na sila ng otoridad. 5 oras naman ang tinagal bago tuluyang naialis ang truck at ang nagkalat na simento. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nawalan ng kontrol ang driver sa kurbadang kalsada. Hinala ng otoridad, inaantok ang driver ng truck. Kaya payo nila sa mga motorista, doble ingat sa pagmamaneho. Para sa unang balita, Dante Perello, reporting. Ika-10 anibersaryo naman ng 9/11 terror attacks, ginunita sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo. Kapayapaan naman ang panalangin ni Pope Benedict XVI para sa mga naulila sa trahedya. Narito ang report. Sa ika-10 anibersaryo ng 9/11 attacks, binisita ni US President Barack Obama ang 3 lugar na kinabagsakan ng 4 na hinadyak na eroplano ng mga teroristang Al-Qaeda noong 2001. Sa Ground Zero sa New York City, kasama niyang dumalo sa memorial ceremony si former US President George W. Bush, ang Pangulo ng Amerika nang maganap ang pag-atake. Linya mula sa Biblia ang inialay ni Obama bilang pag-alala sa mga nasawi. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Si Bush naman binasa ang bahagi ng liham na isinulat ni former US President Abraham Lincoln noong Civil War. I pray that our Heavenly Father may assuage the anguish of your bereavement and leave you only the cherished memory of the loved and lost and the solemn pride that must be yours to have laid so costly a sacrifice upon the altar of freedom. Nag-alay ang mga dumalo ng ilang sandali ng katahimikan. To mark the 2 strikes against the buildings in New York, the fall of the 2 World Trade Towers, the crash of Flight 93 over Pennsylvania, and now for the attack on the Pentagon in Washington, D.C. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ng 9/11 Memorial Fountains na itinayo sa kinatitirikan noon ng Twin Towers. Tulad ng nakagawian kada taon, isa-isang binasa ng mga kaanak ang pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay na nasawi sa pag-atake. Dominique Lisa Pandolfo. Ilan sa mga dumalo, hindi napigilan ang kanilang emosyon. Pumunta rin si Obama at ang asawa niya si Michelle sa Sharksville, Pennsylvania, kung saan bumagsak ang United Flight 93. Sa US Capitol o sa White House, umano planong ibangga ang eroplano, pero hindi ito natuloy dahil nanlaban ang mga pasahero. Sa Washington DC naman, pinatunog ang kampana sa eksaktong oras kung kailan tumama ang mga hinadyak na eroplano sa Twin Towers sa New York. Sa Pentagon at sa Sharksville, Pennsylvania, isang dekada na ang nakalilipas. Isinagawa ang isang interfaith service na dinaluhan ng mga Buddhist, Hindu, Jewish, Kristiyano, Muslim at Russian Orthodox. Pinangunahan ni US Vice President Joe Biden ang memorial ceremony. Nag-alay din ng bulaklak si Obama sa mga nasawi sa trahedya.
Sa Afghanistan, isang memorial ceremony rin ang inialay ng mga sundalong Amerikano para sa mga nasawi sa 9/11 attacks. Inalala rin nila ang mga nasawi sa gera sa Afghanistan at Iraq. Sa London naman, nakiisa rin sina British Prime Minister David Cameron at Prince Charles sa wreath-laying ceremony para sa mga kababayan nilang nasawi sa 9/11. 67 Briton ang namatay sa trahedya. Sinabayan naman ito ng isang anti-American protest ng ilang Muslim. Kinundina nila ang karakasan sa Afghanistan at Iraq, dulot umano ng puwersa ng Amerika roon. Sa France naman, itinayo ang replika ng bumagsak na Twin Towers. Ang isa sa mga tore may pangalan ng halos 3,000 namatay sa trahedya. Ang isa naman, may mga mensahe ng suporta sa mga naulila mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-alay naman ng panalangin si Pope Benedict XVI para sa mga namatay at sa mga naulila nilang kaanak at kaibigan. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting. Oras na para sa unang chika at narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Angel Locsin dumalaw sa burol ng ina ni Phil Young husband sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Nito lamang Sabado nang pumanaw si Mrs. Susan Young husband matapos atakihin sa puso sa edad na 49. Naulila ni Mrs. Young husband ng football superstars na sina Phil at James, gayon din ang isa pa nilang kapatid na si Carrie. Bukod kay Angel, nakiramay rin sa Young husband family ang Philippine Azkals players tulad ni na Ali Borromeo, Anton Del Rosario at Jason Savio. Namataan din sa burol si Bubbles Paraiso. Samantala mga kapuso, Miss World 2010 Alexandria Mills nasa Pilipinas na para sa coronation ng unang Miss World Philippines sa darating na linggo. May live report si Trisha Zafra. Trisha? Luan, dumating na nga rito sa Pilipinas si reigning Miss World 2010 Alexandria Mills para sa koronasyon ng unang Miss World Philippines na tatanghalin ngayong darating na linggo. Matamis at masayang ngiti ang isinalubong ni Miss World 2010 Alexandria Mills paglabas sa arrival lobby ng NAIA Terminal 2 alas 5 ng madaling araw. Ito ay kahit pa 2 araw na siyang bumibiyahe at nawala pa ang kanyang bagahe. It's all part of it. Sometimes you lose luggage, but it's perfectly fine. So I'm here, I'm happy, I'm safe, my feet are on the ground. Narito si Mills para sa gaganaping Miss World Philippines sa September 18. Ayon sa VP for Operations ng CQ Global Quest Incorporated, ang may-ari ng prangkisa ng Miss World Philippines, 25 mga kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang isang buwan nang dumaraan sa pageant activities. August 12 pa ito nagsimula. Kagabi, ginanap ang talent night at bukas ay i-anunsyo ang nanalo sa talent portion. Last night they just finished the Miss Talent, okay, and then 5 of which will be chosen to perform tomorrow for our pre-pageant gala night at the Manila Hotel. And the girls are really preparing for the coronation night. Nagdesisyon ng Miss World International na magkaroon ng bukod na kompetisyon para pumili ng representative sa Pilipinas para raw mas matutukan ang mga charity na prioridad ng Miss World sa Pilipinas. Ang PGH at Tuloy Foundation ang mga pangunahing beneficiaries. When Julia Morley and Alexandria Mills came over last January, they visited already PGH Medical Foundation and Tuloy Foundation, and they saw the need really for winners or beauty queens like Alexandria to raise funds. It's easier actually to have a woman ask for donations, to ask for help from different sectors of society to help our less fortunate women and children. I know that I've been so truly blessed in my life in any way that I can give back. And to be crowned Miss World 2010 is such an honor, and to be traveling this past year, it's so sad for it to be coming to an end. But it's something that people that have such good things in their life need to give that good to others. And I think that really helps embody the beauty with a purpose. Luan, magpapahinga raw muna ngayong araw si Mills at bukas nga ay dadalo sa pre-pageant gala night ng Miss World Philippines kung saan nga i-anunsyo ang nanalong Miss Talent. Samantalang papanood po ang Miss World Philippines sa GMA Kapuso Network sa darating na linggo. Luan? Maraming salamat, Trisha Zafra. Mamaya po sisilipin naman natin ang red carpet premiere ng My Neighbor's Wife, kaya tutok lang.
At ang hirit namin mamaya, kulungan ni Lolong sa Agusan del Sur, lalagyan ng CCTV para regular na mamonitor ang kilos ng dambuhalang buwaya. At 150 bahay na sunog sa iligal Lanao del Norte. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Hi! Welcome back! Uy, mga kapuso, 104 days na lang. Pasko na, kaya isip-isipin yun kung paano i-decorate ang inyong mga bahay-bahay. At kung gusto nyong karirin, ayan, ang pamimili ng Christmas decorations, tamang-tama dahil sa lugar na binansagang carving capital ng bansa, andiyan sina Monica at Arn, yan po ay sa Paite, Laguna. Ang talented ng mga tao dyan. Yes, Sobrang oo. galing ng mga artists dyan, Maring Sue. Mura kahit pang export quality daw ang produkto nilang likha sa kahoy, papel. Ay, naku, ang galing. Kaya tara silipin natin sila. Good morning, guys! Good morning! Magsha-shopping yan. Bilhin nyo kami, bilhin nyo kami. Oo nga, pabili tayo.